Hello, Gemini! Welcome po sa inyong reading. This reading is for May the 1st to May the 3rd. No, paalala lang, Gemini, nandito tayo ngayon sa season ng Venus is in conjunction with Taurus. No? Ito yung mga time na nagiging emotional tayo, whether it is sobrang saya, sobrang takot, sobrang excitement, sobrang lungkot, no? Ito din yung mga time na nagfo-focus tayo sa self-love, nagfo-focus tayo sa mga sarili natin or parts ng body natin. Siguro exercise or baka trip mo ngayon yung kuko, buhok, no? So, kulay-kulay yung ganyan. So, don't be surprised. So, ito yung season na yun. Gemini, para po sa mga sumusuport sa channel, I really do appreciate you guys from the bottom of my heart. Maraming salamat. Sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit nyo rin po ang notification bell. Kung gusto nyo po na dalawang reading sa akin sa kabilang channel po, meron po tayong reading doon. Kung wala dito yung reading nyo, baka nandun po. Yun po ang ating international channel, Babaylan TV. Nagla-live din po ako doon. So, you might wanna see the face behind the hands, no? So, nandun po yun. Pero may magandang balita ko, no? Kung hindi po kayo makaka-attend because of the time, meron kayong ginagawa, at kung may mga katanungan kayo, comment nyo po dito sa video na to sa comment section, no? As long as it's answerable by yes or no, sasagutin po natin siya. So, mag-start na tayo ngayon, Gems. So, ngayon tinatanong-tanong mo ngayon sa sarili mo, no? Ito bang relasyon na ito ay pupunta kami sa isang level ng commitment na sobrang seryoso to a point na living in together, proposal, or marriage, or, building up a family. Kasi parang sa tagal na ng relasyon, kumbaga, stagnant kayo, nakastock lang kayo, parang sa tingin nyo, anong nangyayari? Bakit parang naging somewhat boring, somewhat nawala yung excitement, somewhat nawala yung passion? Meron pa rin, kaya nga somewhat, di ba? Nawala yung date, yung I love you, so parang naging masyadong complacent, no, sa isa't isa. Parang naging masyadong hindi ganun ka, ano bang sasabihin natin, ka-fiery, no, itong relasyon ngayon. With the Ace of Pentacles, the Ten of Swords, the Four of Swords. So parang sa'yo kahit pa paano wini-wish mo, sana man lang bumalik dun sa dati or at least once a month, no, na lumabas kami. Hindi naman importante kung sobrang bongga ng pupuntahan namin, mamahalin yung kakainan namin, no? Kahit magpunta lang sa park, just have a quality time with the person. Siguro, busy-busy din naman itong tao with the Ace of Pentacles, no? Maghanap ng trabaho, or may kumuha ng another pagkakakitaan, or let's say, sa business, no? With the Ten of Swords in here, parang feeling mo sinet aside ka, nabaliwala ka so far. With the Page of Wands, the Knight of Cups, the Ten of Pentacles, kasi gusto mong sabihin sa kanya, the Page of Wands, or probably nagsalita ka na. Pero hindi mo masyado siyang pinupush dahil nga naman, love is not just, the main, or love is the main ingredients, pero kumbaga, ano ba sasabihin natin? Kung nagluluto tayo, no, ng sinigang, no, whether it is, ano ba sinigang? So let's say the pork, no? Hindi lang naman pork, pwede mo bang kainin yung pork ng hilaw? So hindi siya lasang sinigang. Diba? There's a lot of ingredients in here. So the main ingredient might be the pork, the love, no, yung sinasabi ko. Pero, how can you taste the sweetness of it kung wala naman dun yung ibang factors tulad na sabihin natin na sinigang mix or sampalok, no, or kamyas, kung ano pa man yun, with a Ten of Pentacles, yung pera.
So, paano ka nga naman makakapagreklamo kung naghahanap naman siya ng trabaho? Paano ka makakapagreklamo kung feeling niya tight naman? At syempre, hindi lang naman tayo, pwede ba natin ipambili ang love, no? O pagbilan ng 1 kilong bigas, tapos anong pambayad mo? Finger heart, ang gaganyan ka. Hindi naman pwede yun. So, ang sayo, kaya nga yung sinabi mo, hindi kinakailangan magampo, no? Kahit man lang lumabas tayo sa bakuran, no? O kaya sa labas tayo kumain, literal, no? Magkaroon lang ng quality time, magkaroon ng time para makapag-usap. Queen of Wands, the Eight of Pentacles, and the Six of Swords, but chances are, siguro nakapag-isip-isip ka bakit yung person mo lagi na lang din late na umuwi, siguro iniisip mo baka may third party. Wala pa naman, kasi wala pa naman dito lahat ng cards. So, ang nakikita ko, focus talaga siya sa work, no? Either overtime, which is the usual, no, na reason, kaya medyo pinukutuban ka at medyo kinakabahan-kabahan tayo. The sweet happiness, the Six of Pentacles, the little tricksters. You know what? Tahimik lang to, parang si Mark. Yung personal tahimik lang. Pero deep inside, nagsisave din siya kahit paano to surprise you. Let's say tight nga ang budget, pero yung sa kanya is, kung mag-e-effort na lang din ako, why not galingan ko na, di ba? Kung magbibigay lang din naman ako, why not yung medyo hindi niya pa natatanggap or yung medyo pinag-isipan. I want to put effort. Siguro magkaiba kayo ng way of, sabihin natin, perception when it comes to quality time or giving as well, yung pagiging generous. Yung sa kanya, kumbaga, one time, big time, no? Yung sa'yo kahit pa unti-unti, as long as magkaroon ng time, siguro siya nag-iipon for what? Travel, like somewhere, whether it is out of town or out of the country. So, pinag-iipunan niya ito. With the Nine of Swords, the Eight of Wands, the Five of Wands, isa sa pinag-aawayan nyo dito is yung quality time. That's for sure. Kasi, kumbaga nai-stress ka, hindi mo alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi mo makuha yung sinasabi ko with the Eight of Wands, no? Halos sa text na lang tayo or sa tawag magkaroon ng communication. I want the person, gusto ko nakikita yung karelasyon ko, nahahawakan ko, nakikita ko, natatouch ko, di ba? Yung nakakausap ko ng matino, ng face-to-face, and with a longer time. No? Nakikita ko yung facial expression, naaamoy ko yung hininga, naaamoy ko yung pabango, ganyan. So, yun yung gusto mo. I think, nandito tayo, ayan na, pumapasok na nga itong pagiging heightened energy. So, Gemini, ito muna ang iyong reading for now. Ang tignan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign, it could be a placement in their chart or dun sa houses nila, no? So, I'm seeing Leo, Sagittarius, no? Taurus, what else? Water placements, no? Cancer, Scorpio, Pisces. I am seeing, Taurus, nasabi ko na. Ayan, Leo, nasabi ko na rin, no? So, yan ang iyong reading for now, gems. And, again, sa mga bumabalik po, maraming salamat. Doon po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know sa comment section. I hope makita ko kayo sa kabilang channel. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye.